suddenly yesterday, through the Office of Executive Secretary, pinag-aaralan daw ng Pangulo at hindi sa Friday na ilalabas ang pagpirma at pinatawag daw mga cabinet secretaries para ilaban ito. So, napakinggan at maaring i-recast yung budget na yan at panalangin natin ibalik yung budget para sa health. Yung DepEd binawasan na ng 12 bilyon. Kawawa naman. Ang CHED binawasan ng 30 billion yung sa education. At ang DPWH na hindi humihingi ng pondo, humingi lang na 800 billion, in-increase nila ng 300 billion. So 1.1 na kaagad ang pera ng DPWH. Akalain mo, at nagdagdag sila ng 26 billion AKAP. Ito daw yung ayuda na sa kulang ang kita, AKAP. 21 billion sa Kongreso at 5 billion sa Senador. So doon pupunta ngayon. So ang mangyayari. So sa tingin mo po ba, Doc, sa palagay niyo ba, etong nangyayari ngayon sa pag-zero budget sa PhilHealth ay may basbas ito ng mas mataas o mas ma-impluwensyang tao? To be honest with you, inamin ho in a Senate hearing na nandun po ako sa harap. Ang sabi po, at ako'y meron hong video at pinost ko na yan sa X, Facebook. Ang sabi ni Emmanuel Ledesma, ang nangyari kasi, nung BICAM last year, again, hindi kasi ito naka-streamline or publicize. Pinag-usapan doon, tapos at that time, nandun si Secretary Recto. Tapos, akalain mo, the last term niya, January, ginawa siya Secretary of Finance. January 15. February, sumulat siya kay Ledesma. Nakalagay, verbatim, base sa ating cabinet meeting, inuutusan ka na i-remit ang 90 billion within 15 days sa National Treasury at gagamitin yan sa program appropriation sa infrastructure. Okay. Now, sinabi niya na siya daw ay good soldier. At sabi niya ay, ito yung sinabi niya, may direktiba coming from Malacanang. Eh, sino naman ang head ng Malacanang? Magagawa ba yan ni Secretary Recto being PhilHealth Director, ni Ted Herbosa na Chairman of the Board, kung walang utos sa taas? So, ang tingin ko, may utos sa taas. Kasi sabi ni President Ledesma, siya daw ay good soldier lang. So, may utos sa taas. So, pwede mo ba namang gawin yun? Napaka-bold move yun. So, I think ang sagot ko dyan ay yes. Ang sagot ko dyan ay yes. Yeah. Sabi nga po, sabi mo kanina, yun nga, sinabi ni Recto na inuutusan ka, referring to Secretary Ledesma. So talagang malinaw mga kababayan, na ang deliberation, yung bicameral meeting o conference na naganap, ito po para sa akin ay palabas na lang. Pero meron na silang talagang plano na hindi ba-budgetan yung PhilHealth. Kasi coming from your statement, no, it's not your statement, na narinig mo mismo, so talagang ito po ay drama na lang, no, Doc? Dahil sumulat ka ng open letter, tapos medyo umalma sila, which is yung King of Party List, DBP at ang PhilHealth, di ba? Nagkaroon sila ng memorandum of agreement na they're destined to connive, tatlong ahensya na yon. Then later on, umurong, kumbaga. Itong kahapon lang po yata yun, na mag-step aside daw sila muna dahil, napag-isipan nila o napag-aralan nila. So yun yung kanilang mga kadahilanan. Mabanggit natin yan para ma-explain sa publiko. Ako'y tumutol dyan. Last week, ang laking issue niyan kasi binomba nila ako sa plenary. Again, yung dating Secretary of Health,
siniraan ako dyan. Tapos yung si Congressman Jude Asidre ng Tingog Party. Alam naman natin ng Tingog Party for the transparency. Ang second representative yan ay ang may bahay ng ating speaker. So makikita na, oo, na chairman of accounts. So nung nakita ko yan sa periodiko 1 week ago na merong ugnayan ang DBP na ginagamit dati para ho dun sa Maharlika funds at ang PhilHealth ay nandun din at ang Tingog Party. Tatlong bagay ang pumasok sa isip ko. Number one, may violation ho yan na ang executive branch hindi pwede makipag-ugnayan sa legislative branch at utusan mo kung paano mo gagamitin ang pera. Kasi may separation kayo ng powers. Number two, ang PhilHealth wala sa mandate niya gumawa ng hospital. Kasi yun daw ang mamimili Tingog Party at makikipag-coordinate kung sinong LG facilities. Wala sa mandato ng PhilHealth yan. Mandato yun ng Department of Health. Yeah. Number three, bakit ang meron pa tayong intermediary or mediator kung sino mamimili? Bakit ang napili ay Tingog? Bakit hindi ibang party list? So ano ang kanyang legal representation? So umalma po ako dyan. Tapos, in fairness to them, lumapit naman po sila sa akin. So, nakipagkita ako sa kanila. Unfortunately, gusto ko lang transparent lang, no? Tapos, meron hong nanira sa akin na ako di pinayaran ng 50 million para daw siraan sila. So, hindi ko pinansin yon. Nandun sa TikTok. Ang pangalan ho ng personality ay JM. Sikat po siya at talagang galit na galit sa akin. So sinabi ko during the meeting, pinadala nila yung kanilang chief of staff at mga abogado sa isang undisclosed area sa Quezon City. Ina-explain nila. Sabi ko, cordial naman ako. Hindi ko kayo inaaway. Kaya lang kasi, bat-bat na ng problema ang PhilHealth. Ito na naman ang sinalihan. Tapos nag-privilege speech sila the other day. At merong maraming congressman na nag-screenshot at nagpadala ng video kung paano ko ina-atake doon. Hindi ko naman pinansin. Tapos nagulat na lang ako kahapon. Bigla na lang silang umatras after nasiraan nila ako. Sabi ko nga, gagawa ho sila ng multo tapos sila rin ang matatakot. Kasi ang malaking problema nito, Maharlika, this is part of electioneering Yeah. At baka ma-disqualify sila dyan. Pangalawa, nag-violate sila sa Constitution yan. Marami silang sinira dyan. Ngayon, hindi naman ako against sa kanila Ang sa akin lang sa katotohanan, na ubos na nga yung pera mauubos na yung pera ng PhilHealth, gagamitin mo pa sa ibang bagay. So you're adding insult to injury. And that's the main point Maganda naman yung aking pagpapresenta. At hindi ko sila binabastos. It's just the power of ideas, the power of facts na sinasabi natin. And nagpapasalamat ako sa taong bayan pag-support. Mahirap po itong nag-iisa po, akalain nyo. Mahirap po itong ginagawa kong ito. Yun nga, Doc. Actually, sinusubaybayan kita. Nakikita ko, sabi ko, itong doktor na ito, nagsilbi sa 3 presidente. So, ibig sabihin, para sa akin yon, wala kang political leaning. You are just there para magsilbi sa taong bayan at yun nga, sabi mo, yung ideas na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Nag-worry din ako dahil sa, I don't know kung aware po kayo, ang mga vloggers, hindi lang ako, halos dito na nag-criticize sa gobyerno ni Marcos ay talaga pong nahaharas. Sharing that story na nagkipag-meeting ka sa kanila, meron po ba kayong nararamdaman or may mga pagbabanta sa inyo dahil kayo ay nag-speak up at umaayon kayo sa katotohanan, sa kapakanan ng taong bayan with regards dito sa PhilHealth benefits ng ating mga kababayan? Well, sa Twitter, may mga concerned citizen na nagpa-private message sa akin, mag-ingat kasi may demolition job.
hindi ko rin masabi kung may threat to life, pero inumpisahan nila kasi nagpadala sila ng troll farms sa akin para wasakin ako to discredit me. Kaya lang kasi I have lived long enough starting nung ako nag-advokasya to address this. Kaya nga, nung nagkasakit si Dr. Willie Ong ng cancer at nakausap ko siya sa Singapore, stress lang yan. Alam mo, Maharlika, the only way not to be stressed is to ignore them. At pagka merong troll sa akin at naninira, binablock ko kaagad. Oo, binablock ko kaagad. Kasi wala naman siya idudulot na buti. Stress lang sa akin yan. So, focus lang ako dun sa ginagawa ko. At kung meron detractor sa akin, hindi ko sila pinapansin. Kasi, hindi naman makabuluhan, Maharlika, ang kanilang opinion eh. Ang opinion ng katulad mo at na maraming intelligenteng vloggers, yun ang pinaka-importante. At gusto ko lang sabihin, hindi po ako anti-government kasi I serve so many presidents. Ako lang ho din sa tama. Kung tama si BBM, pinupuri natin. Yan, pinupuri ko na inold niya muna yung signing. Alright? Okay. Hindi rin naman ako sang-ayon dun sa hindi yung sa OBP confidential funds. So, pero hindi rin naman ako nagko-comment din ako bakit tinira yon. Ang laki ng 90 billion, wala man lang nag-imbestiga. Samantalang yun, 120 million lang yun. Ito, 90 billion, wala man lang sa House, sa Quadcom na i-discuss. Number 3, itong zero budget na to, at saka yung Tinggog party list, ba't hindi nyo iniimbestigahan yan? Kung ano lang yung gusto nyong imbestigahan. Kaya ako, nagdududa ako doon sa mga motibo ng Kongreso kung bakit namimili sila ng titirahin nila. Hindi naman ako pro-PPRD. Ang question ko lang, mahalaga ba yung political issues over the social issues related to health and education? Samantalang inaaraw-araw nyo yun. Ano naman na mahihita ko dyan? Hindi naman yan makakapagpaaral ng anak ko. Hindi naman masisave yan ang mga nahuhospital ng mga pasyente. Yun ang point na ibig ko sabihin. Gumugol sila ng a lot of legislative time. Tapos nung gumawa sila ng budget, at the end of the day, question pa ng bayang Pilipino. Marcha na nga ang mga tao kahapon sa Mindiola eh. Nagkakaroon na ng mass movement. At ang daming sektor na talaga namang everyday makikita mo, gumagalaw talaga at alam mo, nakakaamoy ako ng tipping point eh, na galit ang tao at sasabog yan. Yung tahimik na yan, delikado yan at puputok yan. Kasi makikita mo, these are not trolls, these are organic people demanding right now for accountability sa ating gobyerno. At kung hindi mababasa yan ng Pangulo at ng kanyang cabinet secretary, we will be having a political crisis na nakikita ko. Kasi tumutugon ho ito sa sikmura, sa kalusugan at sa edukasyon ng mga bata. Kaya galit na galit ang mga Pilipino po ngayon. Speaking of the trolls, Doc, ako mismo, masasabi ko sa iyo na ang Congress, mayroon talagang trolls sila. Kaya yung tama po yung desisyon ninyo kasi wala naman po silang paninindigan. Trabaho po nila yan at dyan sila nabubuhay at binabayaran sila. Ako, I directly accused the government of Marcos, Marcos Jr. at ang kanyang First Lady. Dahil kung hindi nyo po alam, ako po kahit nasa Amerika ay nakasuhan ng apat na different cases coming proxy cases ng mga Marcos dahil sa pag-speak up o pagsasalita natin, nagbibigay tayo ng sentimiento para sa kapakanan ng ating mga kababayan. So, stay strong, Doc. At nandito kami na hindi trolls. At grabe, di ba po ba pag nagbibigay ka ng iyong grievances, ng iyong sentimiento bilang isang doktor o bilang isang ordinaryong Pilipino, hindi ba dapat pakinggan ka ng gobyerno? Pero ang nangyayari ngayon, Doc, taliwas sa case mo, sa case pa ng iba, tila bagang ginigipit tayo. Tama ka, Maharlika. Para sa lahat to, buti na lang naglabas, Maharlika, ang Supreme Court
na sinulat ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Pag nagsalita ka ng anything exacting accountability sa government ay hindi daw sa libelous. Kasi ang sinasabi po ng Supreme Court na yan ay dapat magreklamo ka kung sa tingin mo mali ang ginagawa ng gobyerno. At yan ay landmark, no? Lumabas yan, Maharlika, mag-google mo yan, na pag ine-exact mo ng accountability ang gobyerno at ginagawa mo yun sa tamang paraan ng communication, hindi ka pwedeng kasuhan. So, ngayon, that's freedom of speech na nakita natin at nagpapasalamat tayo sa Supreme Court to recognize that. That's why we do it. Kung mapapansin mo mga sulat ko, Maharlika, it's magkakaiba kasi tayo ng style eh. Maraming vloggers. Si Dr. Willie Ong, malumanay. Iba sa personality. Magkakaiba tayo ng personality. Kaya kanya-kanya, we're unique as person. Ako, ang personality ko as a doctor kasi, I diagnose things, I create solutions, but my personality is basically kalmado. At doon may mga emotional, hindi mo naman pwedeng pwede maalis sa kanila. Kasi style nila yan eh, di ba? Kanya-kanya ng style eh. Di ba? So, Doc, sa tingin mo, ano yung practical solution ng gobyerno natin, ng PhilHealth, yung mga atin sana, no, kung may matitino pa pong natitira, no? Ano sa tingin mo bilang isang doktor na been there for ilang dekada sa iyong pagserbisyo sa mga Pilipino, sa may mga sakit? Ano sa tingin mo ang ultimate o practical solution para maibsan yung problema ng ating mga kababayan na may mga sakit? Okay. Ang unang solusyon, nakikiusap ako to President Bongbong Marcos na tanggalin na po ang President and CEO ng PhilHealth, number 1. Number 2, tanggalin na rin ang Department of Health Secretary. Sa tingin ko wala siyang silbi. Pareho sila. Kasi instead na i-defend niya ang kalusugan, nakiayon sila na ilipat yung 90 billion na kinokontest na sa Supreme Court. Hindi lang ordinaryong tao ang sina Attorney Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel at Justice Carpio and former Ombudsman Morales. Hindi and then Commissioner Heidi Mendoza. Ibig sabihin, Diyos ko naman, ang credentials ng mga ito at kaya nakapa-TRO. So, doon pa lang, wala ho tayong mahihita sa kanila kasi they turn politicians rather than technocrats. So, on the best yan, kahit yung mga yan, di matutupad yan. So, they should fire them. During the time of PPRD, 5 beses niya pinalitan yung PhilHealth Director kasi palpak eh. So, kung palpak, bakit mo pa siya nandyan? Yan ang una na dapat gawin. And number 2, dapat ibigay yung budget na hinihingi na 74 billion ni President. Line item to, ang ibig sabihin po niyan mga kababayan, let's say may BICAM na, yung line item sa health, isoli yung 74 billion. Kasi pag hindi niya sinoli yan, malulugi ang PhilHealth niyan. Sinasabi lang ng Department of Health kasi apology sila na may subsidiya. Mali po yan. Matagal ako naglingkod sa PhilHealth. So, naiintindihan ko yung sinasabing yan. At may utang ang PhilHealth to almost 1.3 trillion. Ang tawag yan, insurance contract liabilities. So, kung may reserve funds ka ng 600 billion, negative ka na kagad ngayon eh. Paano ka makakapayad sa hospital niyan? Ayan ang hindi. Ang kasi sinasabi na, may reserve funds. Pero, ang pagbabasa ng financial statement, dapat nandun yung assets, nandun yung liabilities. Kaya, skewed yung representation nila na may reserve funds. Actually, deficit pa sila. At para mo tikisin ng tao, hindi pa nga natin na-achieve ang universal healthcare na 10% lang babayaran natin. Hindi mo bibigyan ng pera, immoral ho yun, illegal, and unconstitutional. So yun ang pangalawa kong gustong sabihin. At ang pangatlo na gusto ko, dapat may congressional hearing sa Senate and Congress. Wala sa Blue Ribbon eh. Dapat makasuhan ho yung mga opisyalis na yan na
ginagawa ng masama ang PhilHealth. Dapat maging accountable sila. Paano? Sabi ko nga dun sa aming Viber group na medical community, puro na lang tayong TRO. Kaya hindi tayo pinapakinggan. Dapat, they should be accountable. Dapat makasuhan ho sila sa ombudsman. Para sa ganon, tuminag ho sila. Ang problema kasi, TRO tayo ng TRO. Alam mo naman natin, ang tagal ng justice system. Biro nyo, final ni Senator Coco Pimentel et al. And Yusek Magno and Mengita Padilla, August pa, pero nakuna na ng 60 billion. Noong nag-file ho yung magagaling na justices noong Nobyembre, saka na nag-TRO 1 week after that. Pero alam nyo kung kailan ang oral arguments? Dati January 14 next year, ilipat pa sa February 4. Baka simot na yung 60 billion, wala na masosoli sa gobyerno. Kasi alam natin, February 15, 45 days before election, hindi ka na pwede mag-release ng pera. Kaya, huwag naman yung sabihin, I'm just connecting the dots kung ako yung nag-iisip ng masama. Baka inuubos na yung 60 billion at ipamudmud na at wala ka na masisimot dito. Yun ho ang aking problema. Ako naman ho, gumagalang sa Korte Suprema. Kaya lang yung sense of urgency, yung agility, wala dito habang yes, kayo na lang po ang pag-asa namin kasi sa executive branch, hindi namin nakikita ho yung bangis ng isang liderato. Matamlay ang lideratong pinapakita ni BBM sa ngayon. Number 2, wala naman ho mapipigana sa Kongreso kasi sila mismo ang kumukuha ng budget para sa health. So ang natitira na lang bastion of truth and justice, ang judiciary. At sana naman, despite na Executive Secretary si Lucio Bersamin, ginagalang natin ng independence at matatalino naman ang taga-Supreme Court. Sana ho, sa February 4, mag-decide ho kayo para sa taong bayan para hindi maging gatasan or milking cow ang PhilHealth. Pag may sobra na lang pondo, ay kukunin ninyo at ililipat nyo sa ayuda or infrastructure. Sana pumanig po ang taong bayan. Yan ho ang aking mga wish list para sa holiday season at para ho sa bansang Pilipino.